Bukod sa mga pananim, mahigpit din na binabantayan ng pamahalaan ang epekto ng El Nino sa mga alagang hayop na posibleng tamaan, hindi lamang ng heat stroke kundi iba pang mga sakit. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, hindi lamang tao ang kailangan mag-ingat sa init na dulot ng El Nino, kundi pati ang ating mga alagang hayop. Ramdam niyo na ba ang init? Kahapon sa Quezon City, umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index. Sa nakalipas na mga araw, naitala naman ang heat index na 42 degrees Celsius sa Cotabato City at 44 degrees Celsius sa Albay. Para ka nang nilalagnat, kaya itinuturing ng pag-asa na mapanganib sa kalusugan ng tao at kailangan ng extreme caution. Pero alam nyo ba na si Muning at si Bantay hindi exempted sa periglong hatid ng init ng panahon at maaari rin silang tamaan ng heat stroke? Kung nababanasan na tayo sa init ng panahon, ayon sa Quezon City Veterinary Department, 2 hanggang 3 beses pa yung nararamdaman na init ng ating mga alagang hayop na pwedeng magdulot ng sakit o humantong sa pagkamatay. Pero pwede raw yan maiwasan, sabi ng QCVD. Unang sintomas po niyan, yung pagkabalisa ng aso, walang gana sa pagkain, naglalaway sila ng sobra, meaning nagdi-dehydrate na din po sila. Pwedeng mag-lead into seizure po yung heat stroke na napipil nila, and then by that, better na mag-conduct tayo at least ng first aid. And then after nun, dalhin po natin sa pinakamalapit na mga vet clinic. Vulnerable sa heat stroke ang makakapal ang balahibo, kulang sa ventilasyon o pagala-galang hayop. Tuwing tag-init, aktibo ang mga parasite tulad ng garapat at pulgas na maaaring dumapo sa ating mga pet at magdulot sa kanila ng impeksyon na kailangan aniyang bantayan. Nakakatuyo rin ng balat at pangangati ang sobrang init na posibleng humantong sa galis na di lamang nakakaapekto sa ating fur babies kundi nakakahawa rin sa tao. Kaya payo ng QC Veterinary Department. Number 1, syempre po yung proper ventilation. Dalhin sila sa mga mas malalamig na area, or kung wala naman tayong mga air condition, okay lang po yung mga electric fans. Regularly, kailangan meron talaga silang tubig na naka-standby. At the same time po yung ating pagpapaligo sa mga aso. So, mas maganda na nasa umaga between nasa 8 to 9 a.m. Number 1 important po is yung regular check-up po sa mga vet po nila. Kailangan din maging alerto ng mga nag-aalaga ng baboy, manok at kalabaw sa epekto ng sobrang init ng panahon. Pagkakaroon ng elevated increase sa temperature, syempre pwede maka-experience ang mga animals ng heat stress. Siniguro naman ng DA na nagbibigay ang ahensya ng mga libreng bitamina para sa hayop. Samantala, tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aktibong nakikipagtulungan sa Task Force El Nino ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council para abatan ang posibleng epekto ng El Nino. Ipinunto ni Teodoro na mahalaga ang papel ng mga lokal na opisyal na siyang nasa posisyon para alamin ang pangangailangan ng kanilang komunidad sa oras ng krisis o emergency. Angelique, sabi ng DND, importante ang pangunguna ng mga leader ng barangay, munisipyo, mga probinsya na alamin yung kailangan ng kanilang mga komunidad para nga din mapabilis yung pag-aksyon ng gobyerno at matulungan sila sa epekto ng El Nino. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Angelique. Okay, Clay, puntahan natin ang livestock. Nasabi ba ng DA kung ang El Nino ay may epekto para lumala pa itong mga sakit tulad ng ASF, itong avian flu at pati yung lumpy skin disease? Angelique, ang El Nino
Nino, ang sinasabi ng Department of Agriculture, ang talagang binabantayan nito ay yung masamang epekto lalo na sa mga sakahan dahil nga makakapagpatuyo ito ng mga lupa, nagkakaroon ng bitak-bitak dahil sa kakulangan ng tubig. Pero yung epekto ng mainit na panahon sa African swine fever ay wala naman dahil ang ASF yaan ay lumalaganap kapag napupunta yung virus sa iba't ibang lugar kapag nahahawakan. So hindi yan marirelate sa effect ng El Nino. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.